Hustisya ang hiling ng naulilang pamilya ng nasawing rider sa Pasay City matapos maipit sa gulong ng pickup. Ang nakabanggang driver, nakainom umano. Nakatutok si Darlene Kai. Naipit ang 59 na taong gulang na rider sa gulong ng pulang pickup sa aksidenteng ito sa Bayshore Avenue, corner Jokno Boulevard, Pasay City. Nasa loob pa noon ang driver ng pickup. Sa di kalayuan, makikita ang motorsiklo ng biktima. Kuha ang viral video mula sa Facebook page na Biyaherong Ibanag. Kwento ng anak ng biktima na humiling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nangyari ang aksidente habang papunta ang kanyang ama sa trabaho noong linggo ng madaling araw. Yung nabangga yung tatay ko, tiyatawagan siya ng pinsan ko. Tapos, enforcer po pala yun. Sabi na na-discrasya yung tatay ko. Yung tinawagan din po ako ng pinsan ko. Kaya pumunta po ako doon agad. Nashock pa nga ako, hindi ko po alam yung gagawin ko. Isinugod ang kanyang ama sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Hindi raw lubos akalain ng kanyang pamilya na mawawala siya. Nagpaplano pa naman daw sila ng surprise party para sa 60th birthday niya sa Mayo. Malambing na siya, mabait siya sa akin, pati sa ibang kapatid ko. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, pareho raw kakanan sana sa Jokno Boulevard ang pickup at motorsiklo. At that time mag-go, nakamove ng 3 to 5 meters yung Hilux, naramdaman niya, umangat yung kaliwang gulong niya sa front. Yun na yun, nangyari na yung bungguan nila. Hindi pa raw sumasagot ang driver sa mga pulis para sa hiling ng GMA Integrated News na makuha ang kanyang panig. Pero sinabi niya raw sa investigador na hindi niya nakita ang motorsiklo. Yun nga lang, lumabas daw sa investigasyon na nakainom umano ang driver. Base sa record namin, dahil pinamedical namin, may content ng alak yung tao. According dun sa mga kasama nila, kumain daw sila sa restaurant. Yung girlfriend niya, sabi din niya na nakainom daw siya konti. Pero hindi naman daw siya ganun. Kasama yan sa final nating kaso, ma'am. Mahaharap siya sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at driving under the influence of alcohol. Nakakagalit kasi bakit nagda-drive ng lasing. Definitely magpupursue po kami ng case kasi namatay yung tatay ko. So dapat lang may hustisya yung tatay ko. Nananawagan ang pamilya ng biktima sa mga karagdagang ebidensya gaya ng dashcam video. Yung pag-inom, ay may batas po tayo dyan. Under Republic Act 10586 na bawal po mag-inom na magdadrive. May kaukulang penalty po siya. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.